Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Tara na at sabay-sabay nating pakinggan ang huling kabanata ng ating story. Isang buwan ang lumipas at naging nobya ko si Maya. Alam ko ang hirap ng sitwasyon niya kaya ginawa na lang naming lihim ang lahat. Tanging si Maya ang nagbigay sa akin ng pag-asa at saya na pinagkait sa akin ni Megan. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagsampa ko ng kaso sa misis ko dahil sa pangangaliwa nito. Na-forward ang kaso at nagkaroon ng hearing sa korte. Hindi sumipot si Megan at Simon. Sadyang matigas ang mga ito, kaya nagpadala ng sulat ang korte para ipatawag silang muli sa susunod na hearing. Dito ako nakatanggap ng tawag mula kay Megan. Bago ang number na to, kaya hindi ako nakapaghanda at nasurpresa akong si Megan ang tumatawag. Dexter, bakit hindi na lang natin pag-usapan to ng maayos? Para hindi na tayo napupunta sa kahihiyan. Pwede naman tayong magkita sa barangay na lang at magkaroon tayo ng kasunduan. Uwi ka ni Megan. Naisip mo pala yung kahihiyan sa kabila ng ginawa mong kataksilan, Megan. Iisa lang ang mapapayo ko sa'yo. Harapin niyo ni Simon ang kaso para hindi na mas lumala pa yung sitwasyon niyo. Hayop ka, Dexter. Pinagkakait mo talaga na maging masaya ako. Masaya? Bakit? Naging masaya ba ako sa ginawa mo? Pagbabayaran mong lahat, Megan. Pagbabayaran ninyo ni Simon. Hindi pa tayo tapos, Dexter. Hindi mo pa kilala si Simon. Pagbabanta ba yan? Hindi pa ba sapat na sinunog ni Simon ang bahay ko, Megan? Wala kang ebidensya na si Simon ang nagsunog ng bahay mo. Masyado ka lang talagang pabaya. Kaya ganyan ang nangyari sa bahay mo. Palibhasa, hindi mo nga ako nagawang alagaan ng maayos eh. Ang bahay pa kaya? Kaya iniwan ka na rin ang bahay, tulad ng pag-iwan ko sa'yo. Wala kang karapatang maging maligaya, kasi pabaya ka at walang kwentang lalaki. Dito pinutol ni Megan ang tawag. Hinagis ko ang cellphone sa pader sa sobrang galit. Mabuti na lang at hindi ito nasira. Nang gabing yun, ay kinuwento ko kay Maya ang nangyari. Kita ko ang pagkairita niya. Babe, siguro mas mabuti pang pabayaan mo na lang siya. Ang sabi ni Maya. Bakit naman? Sinaktan nila ako, Maya. Kailangan nilang pagbayaran yung ginawa nila sa akin. Nandun na ako, pero malaki din yung kapalit niyan sa'yo. Stress ka palagi. At gumagastos ka lang. Alam mo ba kung paano ko nagagawang tumayo kahit mag-isa na lang ako? Nagmo-move on ako, babe. Hindi ako umaasa sa mga ama ng mga anak ko. Ginagawa ko yung lahat para sa mga bata. At nakakadagdag lang ng sakit sa ulo kung hahabol pa ako sa mga ex ko. Kaya kung ako ikaw, why not ituon mo na lang sa trabaho yung buhay mo? Mag-ipon ka at magsimula ulit. Hayaan mo na yung Diyos, yung humusga sa kanila. Napaisip ako sa mga sinabi ni Maya. Ang sakit ng ginawa sa akin ni Megan. At ang hirap talagang mag-let go. Parang inaamin mo na rin na talunan ka. Pero maganda ang oportunidad na minungkahi ni Maya sa akin. At least, babalik sa katahimikan ng lahat. At makakasimula akong muli. Susubukan ko, babe. Salamat at nandyan ka, ha. Ang hirap pala mag-isa. Uwi ka ako at hinalikan ko sa noo si Maya. Niyakap niya naman ako. Sinunod ko ang sinabi ko kay Maya. Sinubukan kong kalimutan si Megan. Sinubukan kong humarap sa kinabukasan. Tinuon ko ulit ang sarili sa trabaho. Naging busy ako. Nag-ipon. Hanggang lumipas ang 3 buwan. Naging tahimik nga ang aking buhay.
Ni minsan ay hindi na ako nakatanggap ng tawag o panggugulo kina Megan at naging mas malalim na ang pagsasama namin ni Maya. Sinabihan ko na si Maya na tumigil na sa kanyang trabaho sa bar. Sinabihan ko rin siya na ako na rin ang tatayong ama ng kanyang mga anak. Nagulat si Maya sa aking sinabi, pero pinakita kong seryoso ko. Mahal ko si Maya. Siya ang pumuno ng nagkulang kong puso. Tulad ko, nagrerenta lang din si Maya, kaya pinaalis ko na rin siya sa kanyang tirahan. Maliit lamang yun at marumi ang paligid. Isang lugar na hindi naangkop sa pagpapalaki ng mga bata. Pinalipat ko na siya sa apartment. Pero may isang problema. Hindi pa makaalis si Maya sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil may utang ito sa may-ari. May kalakihan din yun at patingi-tingi lang ang pagbabayad niya. Nangako ako na ako na mismo ang tutubos sa kanya. Kaya nanatili pa rin muna si Maya sa trabaho niya pero hindi na ito magpapa-take out sa iba. Exclusive lamang ito sa pagtitable at dahil hindi naman talaga sila pinapayagang sumama sa customer unless may malaking bigay ang customer. Kaya ligtas sa sakit si Maya. Gabi ng Biyernes at sinundo ko si Maya sa bar. Ito ang gabi na hindi ko makakalimutan. Pagpasok ko sa lugar ay nagulat ako nang makita ko si Simon kasama ang 2 pang pulis at may table sila. Si Maya ang table ni Simon. Walang hiya talaga. Umusok kaagad ang tenga ko. Kumulo ang dugo ko at nanginginig ako sa galit. Nakita ko ni Simon na papalapit sa kanila at napatigil sila sa usapan nila. Aba, hindi ko alam na dumadayo ka na pala sa ganitong lugar, Dexter. Wika ni Simon at nakangiti ito. Nandito ako para sunduin yung kasintahan ko. Maya, halika na. Nanlaki ang mga mata ni Simon at natawa ito. Seryoso? Itong bayaran na babaeng to ang syota mo? Walang hiya talaga oh. Nagbago ka na talaga, Dexter. Hindi ko alam. Pati ganitong uri pala ng babae pinapatulan mo na. At least dapat magmahal si Maya kesa sa babaeng inagaw mo sa akin. Dito na-realize ni Maya na si Simon ang lalaking tinutukoy ko noon na umagaw si misis ko. Tumayo siya at lumayo kaagad kay Simon. Pumunta sa likod ko si Maya. Hindi pa ako tapos sa paggamit ng kasintahan mo, Dexter. Sayang naman bayad ko dyan. Kailangang sulitin ko muna. Iti-table ko lang sana siya eh. Kaso, ngayon, mukhang nagbago na isip ko. Mas okay siguro kung iuuwi ko na lang para mas masulit yung gabi ko. Tumayo si Simon at sumenyas sa bading na waiter. Lumapit ito at binigyan ito ni Simon ng 5,000. Hiramin ko muna tong chicks nyo ha. Sabay turo ni Simon kay Maya. Hindi nakakibo ang bakla. Alam niyang mga parak at mga armado ang mga ito. Maging ako ay natatakot din. Mga lasing na pulis ang kaharap ko ngayon. Sinubukang lumapit ni Simon pero humarang ako. Tumabi ka dyan kung ayaw mong mapasama. Baka gusto mong maranasan ulit yung ginawa ko sa iyo nung high school. Nagtawanan man ang mga kasamahan niya, hindi ako nagpatinag. Tapos na ako sa pag-iwas. Tapos na ako sa pagiging biktima. Tabi! Tinulak ako ni Simon, kaya gumanti ako ng suntok. Tinamaan sa panga si Simon at nabuwal ito. Napasigaw ang bading sa takot. Tumayo ang mga kasama ni Simon at hinawakan ang baril niya. Huwag, akin to! Wika ni Simon. Umaksyon ito. Dahil lasing kung saan-saan ang mga suntok ni Simon. Ilang beses kong tinamaan ng sapakang pagmumukha niya. Binigyan ko rin siya ng mga suntok sa sikmura bago siya bumagsak ulit.
Napahiya si Simon sa kanyang mga kasama. Hindi nila inaasahan na mapapatumba ko siya. Para akong nasa alapaap. Napaghiganti ko na ang sarili ko simula pa nung kabataan ko. Ang gaan sa pakiramdam. Pero bigla itong naglaho nang bumunot ng baril si Simon. Tinulak ko si Maya at yumuka ko. Walang tinamaan sa unang pagbaril niya sa akin. Pre, tama na! Awat ng kasama ni Simon at hinawakan siya. Huwag niyo akong pakialaman. Bitawan niyo nga ako. Dexter, tumakbo ka na. Sigaw ni Maya at agad akong tumakbo. Tangina, duwag ka pala eh. Bumalik ka dito. Sigaw ni Simon at hinabol niya ako palabas ng lugar. Sa bilis ko ay nakatawid ako agad sa kalsada. Nagpaputok pa ulit si Simon ng baril at nadaplisan ako sa binti. Natumba ako at nang harapin ko si Simon ay papalapit na ito at nakatutok ang baril. Dapat pala, ikaw na lang yung sinunog ko nun eh. Wika ni Simon. Biglang dumaan ang isang pampasaherong jeep. Sa sobrang bilis ay nasagasaan si Simon. Tumila po ng ilang metro ang katawan niya at hindi na ito gumagalaw. Isang linggo akong nanatili sa ospital matapos akong mabaril. Nagkaroon ulit ng investigasyon at kitang-kita ang pagtatangka ni Simon sa aking buhay. Dadagdagan ko pa sana ang ikakaso ko kay Simon, pero nang malaman ko ang kalagayan niya, ay tila nagbago ang isipan ko. Paralyzed si Simon, mula leeg hanggang paa. Hirap itong huminga at hindi na makapagsalita. Walang ibang pwedeng sisihin sa nangyari kundi siya lang. At maswerte pa raw itong nabuhay pa. Pero para saan pa? Baldado na si Simon. At walang ibang mag-aalaga sa kanya kung hindi yung taksil kong asawa na si Megan. Nakarma din sila, Dexter. Ito ang sinabi ni Maya sa akin. Nakarma nga ba sila? Hindi ako sigurado eh. Pero ngayon, alam kong hinding-hindi na talaga ako guguluhin ng lalaking yun. Sa wakas ay matatahimik na rin ako. Tila bumawi ang tadhana at itinama ang isang kamalian. 3 linggo matapos ang lahat, ay biglang bumisita si Megan sa apartment ko. Wala akong pasok sa mga oras na yun at nakayakap sa akin ang isa sa mga anak ni Maya. Nasa bayan si Maya at namamalengke. Nabigla ako sa pagbisita ni Megan. Ibang-iba na ang itsura nito. Para itong walang ligo at mukhang stress. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Umiyak na lang si Megan at lumuhod sa harapan ko. Pakiusap, Dexter. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na kaya yung pinagdadaanan ko, Dexter. Alam mo, Megan, kung kapatawaran lang yung hinihingi mo sa akin, matagal na kitang pinatawad. Pero kung gusto mong bumalik sa akin, yan ang hindi ko na magagawa. Tahimik na ako kasama si Maya. Kasal man tayo, matagal lang tapos yung pagsasama natin. Mas pipiliin ko pang maging asawa ang isang babaeng mababa ang lipad, pero tapat magmahal, kaysa sa'yo, Megan. Kaya pakiusap lang, kalimutan mo na ako, at huwag ka nang babalik pa rito. Kung nahihirapan ka sa kalagayan mo kay Simon, bakit hindi mo iwan? Hindi naman kayo kasal. Iniwan ni Simon ang pamilya niya para sa'yo. Iniwan mo rin ako para sa kanya. Ngayong nagkaleche-leche na ang buhay ninyong dalawa, babalik ka sa akin? Huwag na, Megan. Mas mabuti pang magsimula ka na lamang ulit para sa sarili mo. Walang hawak si Simon sa'yo. Anytime pwede mo siyang iwan. Yun na lang yung maipapayo ko sa'yo, Megan. Tumalikod ako sa kanya
At tulad ng ginawa niya sa akin noon, siya naman ang iniwan kong nakaluhod sa lupa. Pumasok ako sa apartment at sinara ang pinto. Sinilip ko pa siya sa bintana. Nagtagal pa ng halos 10 minuto si Megan na nakaluhod at panayang iyak bago ito umalis. Sa totoo lang, naaawa rin ako sa kanya. Kahit ano pang mangyari, asawa ko pa rin siya. Siguro, kung wala lang si Maya, baka bumigay na ako sa pagmamakaawa ni Megan. Pero iniisip ko rin kung mapagkakatiwalaan ko pa ba siya sa ginawa niya. Sa tingin ko, mas okay pang desisyon ko ngayon. At least, mas kampante ako at mas tahimik. Kung sino pa yung mga babaeng sinasabi nilang marumi, siya pala ang may busilak na puso at handang magmahal ng totoo. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Naging maayos ang pagsasama namin ni Maya. Hindi man kami pwedeng ikasal, at least nagmamahalan kami. Lumipas ang 2 taon at may sarili na rin kaming anak ni Maya. Hindi na bumalik pa si Megan. Ang balita ko ay iniwan nga nito si Simon. Nakahanap ito ng bagong lalaki at tumira sa malayo. Habang si Simon naman ay pumanaw na mag-isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig at buhay ni Dexter at Megan, Maya at Simon. Maraming salamat po sa inyong masugid na pagsubaybay. And shoutout po to Mr. Balderic sa pag-share ng kanyang istorya.